upang maglingkod sa isla ng Mindanao. At yung pastor na yon bumalik sa Cagayan sa isang espesyal na speaking engagement. Pagkatapos ng kanyang speaking engagement, babalik ulit siya sa Mindanao. Sana. Pero yung kanyang asawa, ang sabi niya, pwede bang huwag ka munang babalik? Ang sabi ng pastor na ito, pero naka-schedule yung eroplano na sasakyan ko, sabi ng pastor. Ang sabi ng kanyang asawa, pwede mo namang i-revoke yun kasi kailangan mag-stay ka. To make that very long story short, laking gulat ng pastor na yun na yung eroplano na sasakyan niya sana buwang Abril noon taong 1997, yung eroplano sasakyan niya, siya yung bumagsak sa bulubunduking lugar sa Ginoo, hindi po nakarating sa Cagayan de Oro City. Yung pastor na yun na dapat nakasakay sa aeroplano na yun, na kasama sana ng maraming mga namatay. Ako na. Napayakap ako sa aking asawa, sabi ko, isa sana ako doon sa mga nabalitaan na matay kung sumakay ako sa aeroplano niya. Mga minamahal, ang tema ng ating convention, the goodness of God. Marami kang kwento, marami akong kwento, marami tayong kwento patungkol sa kabutihan ng ating Diyos. At nung naranasan ko ang kabutihan ng Diyos, iisa ang nasa aking puso. Dahil sa kabutihan ng Diyos, no turning back. Sabihin mo sa katabi mo, no turning back. Oh, amen! Palakpakan natin ang ating Diyos. Nakakaduman man ang pinarapin ni Apo kayo. Ilang daw, magkikita kayo, lukasanungan tignay, di manakabalin na ima ni Diyos. Ngayon na duma, laksin tigilin pag ni Diyos. Nagkikita tao, makipatan na ni Diyos. Nagkikita tao, imbes na kumaganda, ipagyan na, ipakamuda, ipanagawad na, inigaklan ng Diyos. Nagkipatan na tayo'y, ngayon na ni Kristiyano, ngayon punungan siya sa bigay Diyos. Naging Kristiyano na punungan ang bibig. Tignan siya sino ng Diyos. Di resulta noong natingkong natikman nila ang tunay na kabutihan ng Diyos. They will say, no turning back. Kanina pa po ako nag-e-enjoy yata sa binigay ninyo. 13th Regional Convention, maraming salamat po. Ganda. Sabihin mo, sana po. Pero alam niyo pala, kapag ka naranasan mo ang kabutihan ng Diyos,
Kung mapapatunayan mo pa yung kabutihan ng Diyos, you don't give glory to yourself. The Human Church, Abra Churches of Christ, maraming salamat po dito. Pero di lang magaling naghidayaw 2021 ang tiyago. Di lang magaling na palubusan na ikatit na ito yung puryo kanya, tati ako lang ang timadayawan kayo. Ngunit na tiayat ti Diyos, ngunit na ti pamatay ti Diyos, haan yung mabahin ng pulos nga idayaw ka para ka, nunigit di para ti Diyos. Why? When you experience, when you have felt, and when you have seen with your own two eyes the goodness of God, you will bring glory unto Him and unto Him and unto Him alone. Kaya maginaman po mga kapatid, tama po yung sinabi po ng ating Biblia, mga minamalang sabi niya po sa Psalms chapter 23 verse 6, kabutihan at pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. Yung kabutihan ng Diyos hindi magkukulang, brother. Yung kabutihan ng Diyos, sister, hindi magkukulang. Hindi mo lang kasi nakikita. Nakali. Ulong gagawin, brother. Sinungaling ka. Sister, atin ko kurang gagawin. Pagkarap mo na laing kaunay, pagkarap mo na tanapok kaunay, pagkarap mo na dagdakal na kami ni Diyos, na ipatang nga ng Diyos nga nakasaysaya at wapunay ka, na masampo na iso na lang tinayaw. Amen. Doon sa palikod, amen, amen, amen. Amen. Malakas na palakas sa likod. Hallelujah! Dito kayo sa harapan, mas malakas siguro. Amen? Paano po natin haharapin ang sakakulayan? Paano po natin gagawin ang isang bagay na kung saan nalasan mo, natamasa natin ang kanyang kabutihan? Ano ang gagawin natin? No turning back. Nakadaan kayo galing po dito dahil yung ano nag-turn back kayo. Sabi niya ito sa akin, malayo pala. Pero hindi nagreklamo yung mga taga-Subic, yung taga-Cagayan Paya. Di ba? Hindi ba kanina papunta tayo dito, meron yung one way lang, bangin dyan, bundok doon. Ako, di ba? Sabi ko, Lord, sa dagriman lang ako. Ayaw ko yan. Amen? Kaya sabi ko sa tabi mo, pinagpala ka! Pinagpala ka! Amen! Dahil hindi problema, karamihan na ka makita, dahil hindi kumito. Pero unang-una, kasi gusto ko ipakita sa inyong lahat kayo sabihin. Yung una is this: God's goodness is present in our past. Minsan hindi natin nakikita, minsan hindi natin akala na ganun na pala yun. Sabi sa Psalms 103 verse 2, bless the Lord, O my soul, forget not all His benefits. Gustong-gusto ko yung kanta kanina, God is so good. Gustong-gusto ko yung God
God is so good. Ang ganda nung kanta. Pero yung mga Christian na iba, sabi nila, I am so good. Diba? Nakakahiya, brother, sister. Nagpapanggap kang mas magaling pa kaysa kanya. Pero, tingnan mo, yung Diyos, ipinakita niya that He is good even in our past. Even when we don't recognize Him. Sabi ng mga Bisaya, nung sinabi ko ito, ako'y. Bisaya? Bisaya. Yun ang sabi nila. Bakit? Kasi sabi ko, God is good even if we don't recognize Him. Kaya kung titignan natin ang nakaraan, mga minamahal ko, pinatunayan na ng Diyos that even if we don't recognize Him, patuloy na pinapadama, patuloy na pinaparating, patuloy na natin yan upang ipakita sa Diyos na siya ay mabuti. Merong isang tatay sa isang probinsya. Ang tatay na ito ay lasinggero. Hindi lang po siya lasinggero, sugaro pa siya. Pero isang araw, lasing na lasing ng tatay nito, ibinanggal na ang kanyang motorsiklo. Ewan ko kung narinig mo rin ito, ibinanggal niya ang kanyang motorsiklo. At nung siya ay nasa hospital, wala po siyang pera. Pero meron isang pastor, hindi pala, meron isang Kristiyano. Meron isang Kristiyano na hindi niya kilala. Dahil yung Kristiyano yun, nalaman niya na yung sugaron na yun, yung lasinggong yun, ay namang na at nabuhay pa, sabi ng Kristiyano, ako na lang ang magbayad ng bill niya kasi walang pera niya. Sabi ng Kristiyano. At alam po ninyo, mga minamahal, noong gumaling yung tao yun, ang sabi niya, hindi ko nga kilala yung nagbayad ng bills ko. Pagkatapos sabi niya, pero salamat o Diyos. Biro mo, lasinggo, biro mo, sugaro, nung namangga at nabigyan ng bagong buhay, sabi niya, salamat o Diyos. Binigyan mo ako ng pagkakataon. Naisip ko habang binabasa ko yung kwentong yun, yung pagpay kasing po dahil pagpay dahil parang sugaro na tao dahil hindi na rin siya di ako karagyaman pa hindi ako din mo ako hindi Kristiyano hindi tagyuman hindi niya ako ra hindi yun man hindi yun to kanya karnigan ang muda thank you na ako Diyos. Damat ko ang yung bagaman marami. Malay, pagkakakapoy mo. Pagkakakapoy mo, at thank you ka nila. Sister pa, sige. Alay ba tayo? Thank you tayo ka nila. Tingnan po ninyo, kitaan niyo kakabsan ko. Kitaan niyo, may pinatawag ko na hiwa. Nagtamsagit, yan ko na. Even when I was not thinking of God, He is been thinking of me. Dahil yung pagkana, hindi nakamilis na nga nakasaya ng Diyos. Even if I am not thinking of Him, He is thinking of me. Grabe ka, hindi mo siya pinapansin, pero pinapansin ka niya.
Marami dyan nagpapapansin. Puro tayo papansin. Tingnan niya yung ating mga post sa Facebook, nagpapapansin. Minsan nakasanglas yan, nakamili yan, mukhang okay, pero hindi okay. O, diba? You are smiling in public, but you are struggling in private. Kawawa ka naman, brother. Oh, sister, come on! Agree tayo, amin! Amen! Di ba kagkakaway mo, agree ka! Put ka mo oh, hanggang kansal, kaibigan ko! Kita niyo tayo ng lalaki mo na na! Oh, ang sansangit! Ay! Dahil ang Diyos, He has been thinking of me. Kaya nga kahit paano hindi pa tayo lumalapit sa Diyos, mabuti na siya. Hindi ka pa lumalapit sa Kanya, mabuti na siya. Ang kabutihan niya ang dahilan kung bakit sasabihin natin kahit ano ang mangyayari. No turning back! Dahil sa kanyang kabutihan. And that is why I will say this evening, look back on your life. Can you see how God has spurred you in different situations where you have been in? Can you remember how that great God had provided for you? And how that great God had brought you through? Maalala mo na may pagkakataon na yung Diyos naroon lagi sa iyong buhay. His goodness in the past gives you the strength to say, no turning back. His goodness in the past gave us the strength not to return to a life of sin and not to return to a life of fear. Now, second thing is, God's goodness is active in our present. In the book of Lamentation, chapter 3, verse 22 and 23, it says, because of the Lord's great love, we are not consumed. His mercies are new every morning. New every morning. New every morning. Mga kapatid ko, hindi ba kung magising tayo ng umaga, kagad iniisip natin, saan yung cellphone ko? At pagkatapos titingnan kagad yung notification, tapos sabi mo, breakfast na yun. Grabe. At mabuti naman dito ako nakakarinig. Sabi niya, breakfast na yun. O kaya kagad na titingnan yung notification, meron kayang nag-greet sa kanya ng good morning. Meron kayang nagtanong kung ano ba gagawin niya sa araw na yun. Sa mga iba, meron akong bagong email kaya bubuksan mo kagad yung email mo. Pero hindi mo man lang naalala. Thank you, Lord. Bibigyan na kundot lang ang ako kung nanuhan ka kagaling tatang bigatan. Balipakan, nakakalimutan mo yung goodness ng Diyos sa kasalukuyan. Di pagdama. Amay galing. Dapat maging madali pang panood mo, brother, sister. Naging makasarili ka. Hindi nahihiwalay yung cellphone mo sa'yo. Mabuti pa yung cellphone.
Mabuti pa yung cellphone kung malobat, automatic i-charge. Eh kung nalobat din sana yung spiritual life natin, i-charge din kaya natin. Sa linggo na lang, hintayin natin ang linggo, as Lunes pa lang. Hintayin natin yung midweek service. Hintayin natin yung paalala ni Pastor. Mga kapatid ko, hindi kaya masakit kay Lord yun. Kaya merong mga minamahal, hindi lang mag-good morning kung ano-ano na ang iniisip ninyo. Eh kung si Lord din kaya, tingnan ninyo mga minamahal ko yung kabutihan ng Diyos sa kasalukuyan at inyong makikita at mapapatunayan na hindi natatapos ang kabutihan ng Diyos. Hindi mo lang alam kung paano, pero darating laging ang tamang panahon. Ano na yung parang kanta yun ah? Pagdating ng panahon. Puro tayo ganun. Pero kung titignan po ninyo, mga minamahal yung binasa ko po kanina, because of the Lord's great love, we are not consumed. His mercies are new every morning. Pagdating ng umaga na yan, pwede mo purihin, pagdating ng umaga na pwede kang luluhod sa lapat ng iyong Diyos, na kung saan nagmamahal kayo, na kung saan nagbibig sa lahat ng natatamasa mo sa buhay mo, na dumabalipat ang magdailan, na ipagarot mo nakalalain ka na ulit, ipagarot mo daangin ka, ipagarot mo nakakantan mo kalaunayan, kapsan ko ang babawi ka. Nalunay-toy na konbensyon, tawan mo pulos kay magbabaliwan tayo. Kasanong gawin natin na tayong himas na pangagdawa tayo. Kasanong gawin taga-apura na kakapsat kayo na napalit yung sagsaganaan na natin na konbensyonan. Kaya inyo kadika kikita tayo nagtalaan nga aging alaman mo lagtan. Naawan man natin pagbaldangiwan tayo. Kaya nyo, kakabsat ko, nakastalat ni Church of Christ, naglaing tayo na makilibagin, nga si tayo ipod nun, nga makawamot nagbalbaniwan, pinimantibiyat kayo. Kakabsat ko, din kanyo, kaya din Diyos nga makita, nga biagdama, nga biagdayin kay trabaho kita ka, nga nakakaras sa kanyang kabutihan. At balbaliw tayo kuman. Ang yamot pinigat na ayan, nga naglaing tayo na magibagang na si tayo ipunong iglesia ng hambang nagbalbaliw piman bibiyal tayo. Kumusta tayo man? Kumusta tayo man? Kanya pagkakingkas ng Lord Church of Christ kami nukarang saan mo ipakita tibiyag mo dahil kabutihan ng Diyos dahil goodness ng Diyos kada tayo amin dahil kinasayaan ng Diyos kada tayo ang reflect kumakadibigyan tayo amin. Tantay kasang-sampun ko kung managad ko Pastor, kasinabot hanggang na lumaklakay. Naging lumaklakay, karusat ko. Medyo pinagpanunod dagbasi. Sa dapay ng ibaga, apay ang Diyos ko sa mga nagtakas na pulpo daw kataktan. Kasi parang napahiya ako doon Noong medyo nakakuha ako ng ng tsansa akong magsalita, sabi ko, huwag kayong mag-joke ng ganyan.
Kasi kung magbago ang kulay na ito, sabi ko, ipagpapalit ako ng asawa ko. Kasi yung kulay na yan, yun ang nagustuhan ng asawa ko. Pero alam nyo ba, maski walang nagbabago yung kulay na yan, kung nagbago ang loob ng bawat isa, dahil transformed sila. That is the goodness of God in the present. Na sa ngayon may nakita na mayroong pagbabago, hindi kulay ang usapan yan. Hindi mukha ang usapan yan. Ang usapan yan, may ginawa si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Nagmalimot ng kakabsat na lakayang tas takalata. Nagmalimot na nababakatan ka. Awang mo lang mabalbalwa mo. Kasaluwa mo, kawawa naman ang mga pastor, linggo-linggo, Merkulas, araw-araw, barbang-estado, lahat-lahat. Pagkatapos ang galing-galing, grabe, yan ni history, grabing turo. Pagkatapos palang pagbabago, pinapahiya ko natin si Lord. In the present, if you have experienced the goodness of God, makita naman yan sa buhay natin. Makita naman po yan sa buhay natin. Gusto ko rin sana sasayaw kanina doon sa Dabyuman. Yung gano'n. Diba? Diba nakakasayaw din kayo? Eh yung Christian life kaya hindi kaya nakakaakit. Parang gusto mo rin. Parang gusto mo rin. Ewan ko. Parang hindi yata. Sana gano'n din ang buhay ko. Kung nakakita ko yung tunay na nagbago, aging-aging lang mo, dala ako ng balang. Maniwala ka yan, maraming secret yan. Yung ikaw nila yan, marites yan. Maniwala ka yan. Marites. Mga kapatid ko, baka akala nyo lang na hindi totoo itong sinasabi ko sa inyo. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na huwag tayong muurong sa ating paglilingkod sa Diyos dahil ang kabutihan niya ay sapat na para sa araw na ito na ikaw ay tatayo, tumagdir ka na pinabaro na katiapo. Amen, kakabsat ko? Nakalamot hindi dari kwarto may makasagutan ng tulurahin. Ngayon kaya ito lang ay panagitan na yung amin. Nagagay ng Diyos ang pulos kag sa atin. Nga uray tata nga kanito may waragawag pininapuno tipan na kapanin na tiyak dagili amin natatao. Madian mo at dadamag kayong hangin na napintas kaglawlaw. Nyanay na napintas na witness kumamot kayo na. Masabali yung idamag kayo. Baka mo siya kasabali na damag na yung pagano, hanmi nga brother data ako na yun. Hanmi nga kadwa data baka ko na yung kanyak. Iso nga, pipin na lagi tayo amin, kakabsat. At pipin na lagi tayo amin. Sa nakasaysaya at launay, ti Diyos kada tayo. Iso nga, kuna ni Apostol Pablo in Romans chapter 2, verse 4, kuna na dito, do you not know that the goodness of God leads you to repentance? Ang galing ni Pablo. Did you know, amuyo kanin, nga kinasaya at Diyos will lead you into repentance. Ngayon no, aging nagong nagkakapsat ko, sayang. Ngayon no, maamiris mo tikinapod no, tikinasaya at Diyos, it will lead you into repentance.
God's goodness will not push us away with guilt. It draws us in with kindness. Kaya kung ikaw ay nakaka-experience ng stress, kung ikaw ay may mga pag-aalinlangan, you're experiencing weariness this evening, God's goodness is still flowing. God's goodness is still flowing. Ganda naman dito. Mula kaninang pagdating ko, ganyan na. Hindi na ako ubusan. God's goodness is still flowing. Nai-stress ka, ang dami mong mga problema, God's goodness is still flowing. Puno-puno ka ng pag-aalinlangan, God's goodness is still flowing. Maalala ko nung nasa Israel ako, andun ako sa Cana of Galilee. Alam nyo, doon sa anim na jar of clay, merong isang naiwan. Noong nakita ko yun, I praise my God. Nung nakita ko yun, nag-thank you ako kay God. Sabi ko, Lord, totoo pala. Lord, totoo pala. Itinakita tayo kay kakarambay kay Cana of Galilee. Kunang agpay sugayang ako. Agpay sugayang ako. And then nalagip ko kay pakanan na daday na karamba. Karamba ni Ilocano na daday. Malagip ko, nagigay nga kasar. Daday nobyo kay nobya na awananda di Ana. And Jesus performed the first miracle in Cana of Galilee, turning water into wine. And what was the lesson in Cana of Galilee? That great God will continue to provide. It is an overflowing stream, overflowing blessings that comes from Him. Kakabsat kayo na ganyan. Kitaon nyo kayo ka. Hakating nga makipalandag ka ang tutuloy at hinggan ka na ito'y nalandaw. Dahil ka bendisyon na itantiapo ka na tayo. Dito'y kagyaman makita nyo. Dahil kapag ko ng spring na itubog na pintas naman ba na dito na lugar. Hakating na tayo kayo kung ipasimugaw. Tingin na puso. Ayat ng Diyos, kada tayo amin, kada ito'y ng alda. So not only in the past, but even in the present. And God's goodness secures even our future. Oh, amen. That is why in Psalms chapter 23 verse 6, sabi po niya, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ulitin natin. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Maalala ko, yung narinig kong kwento, isang OFW na babae na nasa Hong Kong. Nung nasa Hong Kong po siya, 10 taon na nagtatrabaho sa Hong Kong,